Ngayong gabi is tanan. So, ni-invite ko kamo no sa pag-open sa inyo Biblia diha sa Acts chapter 17. 7 day. Acts chapter 7. Actually, pagatunan na to ang kinabuhi ni Moses sa iyang pag-alagad sa Ginoo. And we will just study ang first portion sang iyang kinabuhi. Now, Acts chapter 7, verse 17 to 29. Basahon ko lang diri. But when the time of the promise drew nigh, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt, till another king arose which knew not Joseph. The same dealt subtly with our kindred and evil entreated our fathers, so that they can cast out their young children to end to the end they might not believe. Verse 20 sang Acts chapter 7. In which time Moses was born and was exceeding fair, nourished up in his father's house 3 months. And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up and nourished him for her own son. And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deeds. And when he was full 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. And seeing one of them suffer wrong, he defended him and avenged him that was oppressed, and smote the Egyptian. For he was supposed his brethren would have understood how that God by his Son would deliver them, but they understood not. And the next day he showed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, Sirs, ye are brethren, why do ye wrong one to another? But he did that, but he did his neighbor wrong, thrust him away, saying, Who made thee a ruler and a judge over us? Wilt thou kill me as thou didst the Egyptian yesterday? Then fled Moses at this saying, and was a stranger in the land of Madian, where he begat 2 sons. Okay, mag-aampo kita, no? Ginoo, salamat sa kaning ah, hapon ginhatag mo sa amo nga makatuon kami. I pray, Lord, sa imong working paagi sa imong balaan nga espiritu nga masabtanan namo ang kamatuoran sa imong pulong. Ikaw magatudlo sa amo nga magpaubos, and even sa imong lagad tabangi ako, Lord, nga ang imong kaalam, ang imong kamatuoran ang matudlo, Ginoo. In Jesus name, amen. So, with regard sa aton nga theme verse, sa aton nga church anniversary, no? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, nagasulti siya about sa pagpangalagad sa Ginoo. And ginsulti man sa wali nato sang last Sunday, isa sa mga important nga factor sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo mao ang aton nga foundation, ang aton nga pagtuo. No, the title sa aton nga message ni faith versus unbelief. No? Faith versus unbelief. So this is just the first part. Ay dili man mahurot tanan. Now, sa aton nga pagkinabuhi ng Kristiyano, natandaan nyo, siguro, sa tion nga nagtuo kay Jesus, nagdawat ka kay Jesus, grabe ang imo nga energy sa pagpangalagad sa Ginoo. No? Grabe yung mga desire nga magsimba. May isa kayang people dito sa Pasig. Murag ako na ang naugtas sa Bisaya man. Ugtas. Gaugtas. May isa kayang people nga ako na murag nag-ugtas na ba? Ay wala nagauli sa balay niya. Na problema na ko ba? Kay gusto niya nga mapuyo na lang sa simbahan, dira na lang siya magpabilin. Unsa man no? So, there is a point in our life nga grabe ang aton nga energy sa pagpangalagad.
Murag isa ka baby nga nagahunger sa gatas. But then, nagdugay ang panahon, samtang nagatubo na kita, na yung mga pagsulay kita nga ginaatubang. No? Samtang nagagrow ka, na yung mga pagsulay. No? Una-una, grabe, mainiton ang iyong mga pangalagad sa Ginoo. Pero because sa mga pagsulay, pagtintal, hinay-hinay nga nagluya sa pag-alagad. No? Na I believe sa may na-state sa ato niya life nga mao kita na. No? Now, na-question diri. How can we be on fire on our labor to God? Paano kita maging mainiton? Tama ba? Maging mainiton sa pagpangalagad sa Ginoo, especially sa karong panahon. No? Daghan yung mga, as compared sing una, daghan yung mga pagsulay, pagtintal, ang atong nga gaabot sa atong kinabuhi karon. Og mao nang isa sa mga rason man, sadly, sa aton yung uban yung mga kaigsunan sa Ginoo, nagaluya sa pagpangalagad. Now, based diri sa akong niya pagtanaw sa kinabuhi ni Moses, for us nga maging mainiton sa pagpangalagad sa Ginoo is that to persevere in our labor to God. Meaning sang persevere, nagapadayon. To persevere in our labor to God, let us always build up our faith. No? Pamalandong ko diri, no? Sa pagpadayon, sa maging initon kita, sa pagpangalagad sa Ginoo, isa sa mga susi is to build up our faith in God. No? Munang susi, Jud. Now, why? Now, there are many reasons, but ang tun-an nato karon is just the first part. One reason why we should persevere by building up our faith on God is because we are living as foreigners in this world. Foreigner kita diri sa kalibutan. No? Pareho sa mga Israeli noon, sila, foreigner sila sa Egypt. No? O kay lahi ang kultura sang Egypt, lahi ang ilang pagtuo, lahi man ang ilang pagtuo, daghan yung mga pagsulay nga ilang agyan. No? Na kung i-analyze mo kung i-spiritualize mo ang story sa kay Moses, Egypt represents the world, no? Ang kalibutan. While the Israelites as foreigners represents ang mga Kristohanon. No? Angay sa mga Israelites, kita mga foreigners man. No? Sa tiyon ikaw nagdawat kay Jesucristo, tanda always remember, this world is not our home. No? Dili ni nato permanente nga puloy-an. May word ka mga puloy-an? No? Puy-an? Puloy-anan. No? Now, while we are living in this world, samtang nagkinabuhi kita diri sa kalibutan, dagan sa mga bagay nga magkontra sa aton nga pagtuo sa Ginoo. O nagadala kani sa aton nga pagluya sa pagpangalagad sa iya. No? Now, what are those things in this world nga nagadala sa pagluya sa aton pagpangalagad sa Ginoo? Nandaw nato diri sa background diri sa story ni Moses. Let us see the nature of Egypt when Moses existed. First, at that time, sa ila makita mo dira, one thing that goes against, that weakens our labor to God, is the anti-Jehovah world system. No, gin-clarify ko, no? Anti-Jehovah world system. Kontra sa Ginoo. Na kung lang taon mo dira, parehas diri sa time ni Moses, sang si Moses, i-move forward ko lang, no? Sang si Moses, gintawag na sang Ginoo nga propeta, o nagatubang siya, nagtindog siya kay Pharaoh, o nagsulti sa kay Pharaoh, nga, let our people go, let us go out into
let us go out from Egypt to worship God. Na unsay tubag ni Pharaoh. Ginsulti ra sa Exodus chapter 5 verse 2. Sulti ni Pharaoh, hari isang Egypt. Is that so? Basa ako ni NLT, no? Is that so? And who is the Lord that I should listen to him and let Israel go? I don't know the Lord, and I will not let Israel go. Grabe yung pangutana din, no? Nasulti si Pharaoh, kinsa na nga Ginoo, no? Now, looking at the background, I believe si Pharaoh nakailasa sang Ginoo sa mga Israelites. Nga naman, kay mga Israelites, 430 years sila nagpuyo sa Egypt, no? And at this time, ang hari sang Egypt, si Pharaoh, he would say, "Who is the Lord?" No? As if he is saying nga kinsa nang Ginoo nyo? Ang Ginoo nyo walay gahom diri sa akon niya kaharian. No? Your God has no power in this world. And not only Pharaoh denies the God of Egypt, the God of Israel, but also Egypt, kabalo kita nga daghan sila mga Ginoo, no? Diyos. Sa ilang time ni Moses, sa Egypt, sa time ni Moses, there are about 2,000 gods and goddesses. Grabe, no? 2,000. No? O kanang 2,000 gods, nag-relate na laylahi, no? God of harvest, no? God of death, laylahi, no? Now, like Egypt, we are also living in that kind of world, no? That anti-Jehovah world system. We are living in an anti-God age, no? Anti-God age. O masulti nga, kinsa nang Ginoo mo? Wala na power ang Ginoo mo diri sa amo, no? Although wala na ginadirekta sulti, but in a way, mo nang ginapahayag. We are living in that kind of world, no? That anti-Jehovah world system, no? Maayo lang kita diri sa Pilipinas, medyo free pa kita, no? To practice our faith. Makaampo kita sa public, no? But when you go into a different place, who is your God? Your God has no power in this world. No? Even sa aton yung mga trabaho, no? Especially kung ang imo nga amo or kinsa mo boss or teacher mo man wala gatuo sa Ginoo. Ang Ginoo mo dira lang sa simbahan niyo. Dire sa amo. And there are times sa aton mga Kristohanon, at that point, nagaluya kita. No? One of those reasons, and at that point, nagaluya man kita sa pagpangalagad sa Ginoo. That's why as we are living in this world, this anti-Jehovah world system, there's a challenge for us to build up our faith. No? Paggawas nato diri sa simbahan, we are now living in an anti-God world system. So, sa himuon mo, you need to build up your faith. Ikadua, not only the anti-Jehovah world system, makita mo dira sa time man, sa time ni Moses, but also, isa sa mga struggles man nila at the time is the persecution of the godly or sa ilang nga Israelites, persecution sa mga nagtuo sa kay Jehovah. No? Persecution of the godly. So makita mo dira mga Israelites, familiar kita sa story nga sa early part, especially sa Exodus chapter 1, si Pharaoh nakita yang hinay nagkadaghan na mga Israelites o nahadlok siya base kung magdagan sila nga sakupon. So of course, nagatag sa kaman nga patyon ang tanan nga mga lalaki, 3 years old and below. No? And not only that, moving forward, sang si Moses na nagatubang kay Pharaoh, prophet na siya, nagdakon siya, nagatubang sa Pharaoh, nagsulti siya nga, let our people go.
mas grabe pa jud nga kalisod ang ilang nga ginagyan. Lantaw mo dira sa Exodus chapter 5, verse 6 to 9. No? After that nga nagtindog si Moses sa kay Pharaoh nga let our people go. So tidri, that same day Moses sent this order to the slave drivers, and 4 men had set over the people of Israel. Nagatag ka man si Pharaoh sa iyang mga in charge sa mga slaves, ang mga slaves sa mga Israelites. Do not supply the people with any more straw for making bricks. Let them get it themselves, but don't reduce their production quota by a single brick. They obviously don't have enough to do. If they did, they wouldn't be talking about going into the wilderness to offer sacrifices to their God. Load them down with work, more work, make them sweat. That will teach them to listen to these liars. So insulti adra palisodan trabaho sa mga Israelite. Saan mo nang sulti ni Pharaoh? Mao na ang parusa nila kay si Moses nagtindog sa ako. Para kuno para makahimo sila sang halad para sa Ginoo, no? Makita mo diri ang mga Israelite as they assert, as they push or stand for their faith, the more they were persecuted, no? It is the nature of the world, no? Natural niya kung ikaw angay sa mga Israelites nga nagasunod sa Ginoo, kung ikaw nagasunod sa Ginoo o wala ka nagakinabuhi angay pareha sa kalibutan, kontrahon ka jud sang kalibutan. You face greater persecution, no? Pagkontra jud, no? So tidra sa John chapter 15 verse 8 to 21. When the world hates you, remember it hated me before it hated you. Sulti ni Jesus. The world would love you, palanggaon ka sang kalibutan, if you belong to it. But you don't. I chose you to come out of the world, and so it hates you. No? Hate ka sang kalibutan. Do you remember what I told you? A servant is not greater than the master. Since they persecuted me, naturally, they will persecute you. And if they have listened to me, they would listen to you. The people of the world will hate you because you belong to me, where they don't know God who sent me. Even described nila sa 2 Timothy chapter 3 verse 12 nga those who will live godly will be persecuted. No? Especially karon nga panahon, no? Ikaw Kristohanon, magkinabuhi ka jud nga Kristohano na tinuod, no? Daghan jud sa imo, no? Sa 1 Peter chapter 1 verse 1 to 6, ginwali man isang last Sunday, si Peter naghimo sa sang letter sa mga Kristohanon nga gina-persecute. No? Na unsa iya nga motivation, unsa iya nga encouragement. Sang gatubang sila sang persecution nga in such a way nga magpadayon sila sa gihapon sa Ginoo. Ang tawon niyo dira, no? Sa verse 3 to 6, all honor to the God and Father of our Lord Jesus Christ. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 6. All honor to God and Father of our Lord Jesus Christ, for it is by His boundless mercy that God has given us the privilege of being born again. Now we live with a wonderful expectation because Jesus Christ rose again from the dead. For God has reserved a priceless inheritance for His children. It is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. And God, in His mighty power, will protect you until you receive this salvation because you are trusting in Him. It will be revealed on the last day for all to see. Ang gusto ko i-push ang number 6. So be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though it is necessary for you to endure many trials for a while. No? So tiadra, nga
Maglantaw kamo sa inyo nga paglaom. Maglipay kamo. Magkalipay kamo o do karon nga dapat kailangan magatubang kamo sa daghan nga mga pagsulay or even suffering. No? So makita mo diri ang encouragement ni sa pangunodra nga derp unsa himuon mo kung mag-abot ang time nga sa imong trabaho, imo nga boss unbeliever because you are Christian, persecute ka, ikaw estudyante because balaan sang teacher ang imo nga stand bilang Kristiyanon, gamiton niya nga pangkontra sa imo. Lantawon niya kung unsa ka jud, no? Unsa himuon mo? One thing, and at the point, there are times maging magluya sa aton sa pagpangalagad sa Ginoo, unsa himuon mo? Again, I will say, for us to continue to persevere in our labor for our God, let us build up our faith. Same answer gyapon, no? Build up our faith. No? Na insulti pagidra, number 3. Sa padyudra ang ginatubang sa time ni Moses is the subtle teaching by the world. Now, meaning sa word nga subtle, S-U-B-T-L-E, meaning sang subtle, dili mo mahalata ba? No? Pero sa bitin, dili mo malata nga naibitin at unless nga lantawon mo jud mayo kay ga-camouflage na siya, no? Subtle, no? Tago. Dili mo mapansin madaya, no? The subtle teaching by the world. Kabalo ka mo si Moses, kabalo na mga story, gin-adapt siya sang princess of Egypt. No? And together with that, sang ginpadako siya, gintudloan siya na ginpa-eskwela siya sa pinaka-the best nga school sa Egypt. Along with the teaching sang Egypt, he was also, gintudloan man siya sang tradition and belief of Egypt. No? Nantawang kundra sa Acts chapter 7 verse 22, gimbasa na to kagina, Moses was taught all the wisdom of the Egyptians and he became mighty in both speech and action. No? So gintudloan yun maayo si Moses. Na I believe ang mga gintudlo ni Moses sa kay Moses dili lang mga bagay, science, math, but even ang beliefs sang Egypt. No? About their gods. About their practices, nga insulti nga, imagine mo ikaw sa time ni Moses, kuila, classmate mo si Moses, tudloan ka nga, amo ni aton niya, masulti ang teacher nyo, mao ni ang aton nga mga Ginoo diri sa Egypt pa, amo ni aton nga ginasimba, dapat simbahon nato si sila. Okay? So imagine mo ikaw, kung wala ka sa background, kung example be, gamay lang jud ang nabalaan mo sa pulong sa Ginoo, unsay himuon mo? No? While some in the life of Moses, ang mga pagtuliban, matabangan, I believe some of the teachings in Egypt, lessons in their schools, kontra sa pagtuon ni Moses. Pero paano nga unsay rason niya nga si Moses nagdako siya na sustain niya ang pagtuon niya sa Ginoo? Unsay sekreto? Taw nato dira. Kung basahin mo dira sa Exodus chapter 2, dili ko na i-summarize ko lang. Sulti dira sa Exodus chapter 2, di ba? Familiar ka mo nga si Moses ang ginpamatay ng mga bata. Si Moses ginbutang sa isa ka basket, no? O ginpalutaw siya dito sa river, Nile River. Samtang nagalutaw siya, natimingan niya sa river na gapaligo ang princess of Egypt. Nakita itong baby. O ginkuha iya, o nabalaan niya Siguro nakyutan sa kay baby Moses. Pero kabalo siya, kani nga bata, Hebrew ni, Israelite ni. No? Then, samtang ginalantaw yung baby, ang maguwang ni Moses, si Miriam, nasa po sa punta. Nagpaduol. So, Tedre, basahan ko lang din sa Exodus chapter 2 verse 7,
Then the baby's sister, si Miriam na, approached the princess. Princess, should I go and find one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Gusto mo tabangan ta ka, mahal na prinsesa? Gusto mo pangitaan ta ka sang timbang? May timbang sa nga word sa Bisaya? Katabang? No? Gusto mo pangitaan ta ka sang katabang para sa magpadako kay baby Moses? You know, yaya? Nagtubang ang princess, yes, pangitay ko. So, unsa kinsang nagyaya kay Moses? Ang iya nga nanay. Nan. Moto, gingkuha si nanay ni Moses, siya ang naging yaya. Wala man guro kabalo ang princess, no? Siya ang naging yaya sa kay Moses. Hantod nga nagdako si Moses nga ready na siya i-adopt sang princess. And all those years, I believe, gintudloan jud mayo ni mama niya sa iya nga pagtuo sa Ginoo. Nga in such a way, sang nagdako na si Moses, kabalo jud siya kung kinsa siya. Kay gintudloan siya sa iya nga pagtuo. He was able to stand in spite sang ginatubang niya. Sa aton mga igsoon sa Ginoo, as we live in this world, we are facing a subtle teaching by the world. Nindot man dagan ka mga nabalaan. But behind those teaching, wala man taga kontrada, but behind those teaching, kadangan dira wala nagatuo sa Ginoo. I believe sa inyo mga young people, sa mga tanan nga eskwela, panagsaka lang makadungog sa science nga kung paano ginsugod ang kalibutan nga pagi sa creation. No? Usually ang ginatudlo dira, Big Bang jud, evolution jud, gikan sa unggoy. Mao lang ginatudlo. No? And the question is, samtang nagatubang kidara, while we are living in this world, mao nang grabe nga ginatudlo, are we able to defend ourselves sa muna nga pagtudlo? Given nga wala kita may nabalaan. May mga young people man sa mga churches. I don't know, siguro wala gapil sa Sunday school or siguro wala natudluan silang mga parents pagdako daily na makita sa simbahan. One thing that will sustain them to continue in their labor in the Lord is to build up in their faith. It's because ang pagtudlo sa kalibutan niya satol, dili mo na malata. No? Dito sa US, issue na. No? Kindergarten, ginatudluan na nga pwede nga ang gender, pwede nga dili lang bayi kag laki. Basi may iban pa. No? Subtle. Dili umalata. No? That's why there's a challenge for us to build up our faith. And how we can build up our faith by God's Word. No? Hindi pwede no nga nagatuo ka sa Ginoo pero wala ka ba sa Bible. No? So then faith cometh by hearing and by hearing the Word of God. Romans 10:17. The way to defend and attack the subtle teaching by the world is through God's Word. Do we find time and effort of building our faith through God's Word? Given nga mo na yung situation sa atong kalibutan karon. Okay lang yan sa mga okay lang yan kung sa mga anak mo na sa Christian school. No? Pero public school, lahi na. No? So, unsa man? How will you face those things if we are not building up our faith? No? Pulong gyapon sang Ginoo, wala na sa iban. No? Na isa pa jud rin, this will be the last, nga naging challenge sa time ni Moses, not only
the anti-Jehovah world system kontra sa Ginoo, not only the persecution of the godly, not only the subtle teaching by the world, and the last will be the manipulative and conditioning attraction of sin. The manipulative and conditioning attraction of sin. Insulted ra sa Hebrews chapter 11 verse 24 to 25. No, si Moses. Insulted ra, it was by faith that Moses, when he grew up, refused to be treated as the son of Pharaoh's daughter. He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. Ang last part na no? Gimpili iya ang pag-antos para kauban niya mga katawhan sa Ginoo instead nga mag-enjoy sa sala. No? Fleeting pleasures of sin. While the Israelites worship one God, the Egyptians worship many gods. And along with the gods of Egypt is amuang pag-tolerate or paghimo sa mga laylay nga mga sala. No? Imagine you are living in that kind of nation. No? Ikaw, Christian, palibutan ka sang gasimba sa idol, may mga inom, may sa ilang simbahan, may mga prostitutes. Normal. Munang normal. No? Munang ginadawat sa mga tao. Imagine that you are living in that nga acceptable. Sin is attractive and acceptable. Munang kinabuhi ni Moses sa naa siya sa Egypt. No? Pares ka na, no? Sa iba niya nasod sa, I don't know kung makabalo ni si Abby. Abot niya sa Germany. Wala mo kato sa Germany. Pero example, no? I don't know, correct me if I'm wrong. Sa Germany, culture na mag-inom. No? Inom beer. Normal na sila. No? Pero sa Canada, normal na ang marijuana. Legal na dito yan. No? Okay na tong marijuana. No? Sa amaman. Oh, okay. So, ikaw nga Christian, and I believe in long time ago, dili na pwede, kay mali na. But along the line, sin started to become attractive and acceptable. No? Siguro dito sa US, sa San Francisco, nagsugod ang legalization sa same-sex marriage. Pangit kayo mga no? Sa karon acceptable na no, mag pride parade sila tanan immorality gina-perform sa tunga sang dalan, no? Singuna dili na madawat. Now ikaw nga Kristohanon, how would you face that? Unsay himuon mo? Now, dili ma-deny that sin is always enjoyable. So, insulti no? Sa verse 25, enjoying the pleasures of sin. No? Enjoying. Meaning na, sin is pleasurable and attractive. Mao nang gusto gina-present sang sala, no? Pareho sa time ni Eve, sang gintintal siya ni Satan sa isa ka bitin, sang ginsulti ni Satan niya, kauna ka ning prutas. You'll be like a God. So, tidra sa Genesis chapter 3 verse 6, the woman was convinced the fruit looks so fresh and delicious, and it will make her wise. So, presentation, attractive jud. No? And not only that, to make sin attractive, it hides the truth
with half-truth and lies. Ang sala, dili lang enjoyable, kundi gina-present niya ang sarili, di lang ang attractive, kundi gina-present niya ang sarili nga ginatago iyang kamatuoran. No? O mailad ka sa kabutigan, kasinungalingan. Kung lang taon mo dira sa Genesis chapter 3 verse 4 to 5, nagsulti si Eve no before that niya, magkaon ni mamatay kami. But kung sa isulti sang bitin, you won't die. The serpent hissed, God knows that your eyes will be open when you eat it. You'll become just like God, knowing everything, both good and evil. Imagine mo, no? Half-truth, lies, to cover the truth, to make sin attractive. No? And this was the time kay Moses. Sin is attractive, sin is acceptable. No? And mo na ang struggle sa mga Israelite at that time, the manipulative and conditioning attraction of sin. And like their time, and isa man sa mga problema man nga naging obstacle sa mga Israelites sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Familiar ka mo? Sana naana sila nagawas na sa Egypt. Na sila dito sa Red Sea, ginagukod sila, tama ba? Ginagukod sila sa mga Egyptian. Nakulbaan sila, nagreklamo sila kay Moses. Moses, unta, wala mo na lang kaming paggawas, nindot pa to ang mga kinabuhi sa Egypt. No? Then, many times nga, pag ato nila sa wilderness, wala sila wala tubig mo malapan namin, tila reklamo. Unta, wala mo kaming gindalati, nindot mga pagkaon sa Egypt. No? Kinabuhi sa Egypt, nindot. Naging obstacle sa ila ang pagpangalagad sa Ginoo. The manipulative and conditioning attraction of sin. And like that, we are also living in that age, in that age or period where sin is acceptable and normalized. Maya pa di sa aton, although unknowingly, no? Ang abortion, no? Grabe ng abortion. Abortion. Insulted ra. Abortion is a woman's right. This is not my body. This is not your body. This is my body. Kinamatarong ko ni, right ko ni. Nga magpatay sa anak sa akong niya lawas. No? Rights na. No? And it acceptable na, normalized na sa iban. No? And LGBTQ. No? Kaya mga igsoon, mga young people, warning kita, no? Usay na mo na ito nga katawanan, no? Muna yung sa karason, lahat na ko galantaw, showtime. Wala hindi mo na siya katawanan. Acceptable na. No? Normalized na. No? Marriage is devalued. No? So we are living in that age where ginakondisyon kita nga sin is acceptable. And that is one portion nagapaluya sa aton sa pagpangalagad sa Ginoo. So, unsay mo na to? How can we persevere sa aton pagpangalagad sa Ginoo? Again, it goes back to build up our faith. Build up our faith. So, tidra sa Psalms 119, 105, kabalo ka mo na, no? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119, verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against God. One way for us to persevere in our labor for God is to build up our faith. Basic. No? But then there are times, there are times mo igsoon sa Ginoo. There are times mo ka, dagan ako nabalaan sa Bible. Dili ko na kilanlan. No? Kumpiyansa na ba? Let us continue to build up our faith. At the time nga
sa aton nga pagtuo, wala na to gina-build up aton nga pagtuo, wala na tagbasa sa Bible, wala na tagaampo. That is the time mga magluya man kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Try to reflect on that. And I believe makarelate ka muna. No? Makarelate kita na. There was a point in our life paagi sa anti-God world system, paagi sa mga persecution nga, mga pagsulay nga ato niya ginaagyan, paagi sa when sin started to become acceptable, paagi sa estudyante ka sa mga teaching nga kontra sa mga pagtuo, nagluya ka sa mga pagpangalagad. Nagyan nato na. That's why it goes back to the truth to build up our faith. Mao mangyapon. To persevere in our labor to God, let us always build up our faith. Maskin unsa pa ta ka busy, maski asa kita nga lugar, let us continue to do that. Padayon kita. Kay mao na ang makasustain sa aton sa pagpadayon sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, salamat sa imong mga pulong amo natun-an. Lord, we are living like the time of Moses and even worse. We're living that kind of time. Lord, tabangi kami nga magpadayon sa amo niya pagpangalagad sa imo. And one way for that is to build up our faith. Paligunon namo ang amo niya pagtuo. And there's the only way nga maligon ang pagtuo agi sa sa imo nga pulong ug sa pagkinabuhi niini. Salamat Ginoo in Jesus name. Amen. Okay, magkadto kita sa